Albert po ay nakaranas ng perwisyo ng varicocele at may kasama pang luslos hernia, di ba? Alamin ang kwento ng tatay na si Albert at kung paano siya gumaling mula sa varicocele sa mas pinaagang Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Sa tuwing dumadating ang panahon ng tag-ulan, ay nararanasan ang pinsala na dulot ng kagat ng mga lamok na tinatawag na Aedes aegypti na naninirahan sa mga naimbak na tubig o stagnant water. Taglay ng mga lamok na ito ang tinatawag na flavivirus na nagbibigay ng sakit na dengue fever na kilala bilang breakbone fever noong taong 1828. Sa simula ay inaakalang simpleng lagnat lamang o trangkaso ang dengue condition. Dahil sa pagkakahawig ng sintomas nito, maaaring makaramdam ang pasyente ng pananakit ng ulo, kasama na ang bahagi ng mga mata, pagkakaroon ng rashes sa balat, muscle and joint pains, at pagkakaroon ng bahid ng dugo sa pagdumi. May malubhang kondisyon ng dengue na maaaring maranasan ng pasyente, ang tinatawag na dengue hemorrhagic fever. Sa kondisyong ito ay makakaranas ang pasyente ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, hirap sa paghinga, at pagdurugo o bleeding. Pinapayuhan ng mga pasyenteng may dengue na huwag uminom ng aspirin na maaaring magpalubha sa pagdurugo ng pasyente dahil sa blood-thinning properties ng nasabing gamot. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. E na mahalagang panatilihing malinis ang loob at palibot ng bahay at siguruhing walang stagnant water na maaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Sinabi ni Dr. E na prevention ang pinakamagandang paraan ng pag-iwas sa dengue. Tinukoy ni Dr. E ang mga pagkaing mainit ang epekto sa katawan na maaaring magpalubha sa kondisyon ng pasyenteng may dengue, tulad ng mga pinirito o fried at lahat ng mamantikang pagkain. Gayon din ang lahat ng maanghang, tsokolate at mga sobrang tamis na pagkain. Sa mga uri ng inumin ng pasyente, ay ipinapayo ni Dr. E ang oras-oras na pag-inom ng maraming tubig, kasabay ng masasabaw na pagkain at makakatas na prutas. Makabubuting iwasan ng pasyente ang pag-inom ng soft drinks, beer, at iba pang alcoholic beverages sa panahon na may dengue, ayon pa rin kay Dr. E, upang maiwasan ang lalo pang pag-init ng katawan ng pasyente na nagpapalubha sa kondisyon nito. Binigyang diin ni Dr. E na ang uri ng lamok na nagdudulot ng dengue condition ay pawang mga taong mainit ang system ang target na kagatin kung saan naisasalin sa biktima ang flavivirus. Dahilan dito ayon kay Dr. E kung kaya't makakatulong ring makaiwas sa dengue kung pananatilihing presko ang katawan sa pamamagitan ng proper hydration at regular na pagligo araw-araw. Kapiling ko po ngayon ang ating senior naturopathic practitioner sa main office ng Hiling Galing, si Mrs. Connie Inocencio. Happy healing morning, Connie! Happy healing morning po, Doc. At kaya ko po pinapunta dito sa La Luz Resort, ang ating naturopathic practitioner na si Connie, ay dahil dalubhasa po siya sa dengue. Alam niyo po ba na itong kasama niya, itong gwaping na ito, nakatabi ni Connie ay si Kenneth, ang bunsong anak mo, Connie, di ba? Na nagkaroon ng dengue. Pero bukod kay Kenneth, yung panganay mo na si Joyce ay nagkaroon din ng dengue. Tama po. Mga kapatid, kaya naging eksperto sa panggagamot sa dengue si Connie dahil sa napagpraktisa ng kaso ng kanyang mga anak. Actually, may 4 na strains ang dengue at nagtig-isa ito, magkaibang dengue condition ang naranasan ng mga anak mo. Unahin natin itong kay Kenneth. Sige po. Nangyari ang dengue kay Kenneth noong 2011 po. 2011 pa. At noon ay 12 years old pa lang si Kenneth, Tama no? po. Ngayon ay magsa-17 years old na si Kenneth at hindi na naulit ang dengue. Hindi na po. Hindi na naulit. Balikan natin, Kenneth, nung panahon na
naranasan mo ang dengue, syempre nung una hindi mo pa alam na Opo. dengue yon, di ba? Opo. Ano ang unang sintomas na naranasan mo? Ano lang po, mataas lang po yung lagnat ko ng mga ilang araw. Tapos po, yung di nagsusuka rin po ako, hindi po ako makakain. Hindi rin po ako makapag-take ng mga medicine kasi susuka ko rin po. Oh, mga ilang araw yon. May mga 1.5 days din po. At hindi mo kaagad sinabi kay mama. Alam lang po ni mama na nilalagnat lang ako pero hindi ko po sasabi nagsusuka. So akala niya lagnat laki lang ni Kenneth. Oo. O lumalaki na ang anak ko, nilalagnat. So wala ka pa ring idea noon, Connie? Wala pa po. At saka isa pa po, nung time na yon magbe-birthday siya. So, Ah. nangyayari po minsan, di ba kasabihan sa mga bata, pag nagbe-birthday, nagkakasakit. Ayun. Ayun. So, akala mo ganun lang. Ordinary na lagnat, ganun lang po siya. Napasukan ng pamahiin pala yun. O kailan nyo lang na-realize na, naku, hindi pala ito lagnat laki. Opo. Dengue na pala. Opo, nangyari po yun, mga 2-3 days na po siyang persistent yung high fever niya. So medyo nag-aalala na po ako, although ginagawa ko po yung compression, yung cold compression. Tapos, Saan mo ina-apply ang cold compress kay bali Kenneth? po nilalagyan ko siya sa Dito. ulo. Opo, Mm, nag-cold oo. compress, tapos pinupunasan ko po siya mayat maya kasi yung para bumaba yung lagnat niya. Tapos binibigay ko lang po na sa kanya nung una talaga yung paracetamol para lang po bumaba. Kasi hindi ko Aha. nga po alam kung ano po yun talaga. Wala ka pang idea hanggat Wala pa. hindi pa lumalabas yung kumpletong manifestations Yes ng po. dengue, Yes no? po. Hanggang sa mga pangalawa, pangatlong araw, ano naman yung symptoms na naranasan mo, Kenneth? Para yung mga nanonood sa atin ngayong umaga ay alam na kaagad na, naku, parang similar sa dengue condition to. Pag ano po, sobra pong init na po, tas hindi po bumababa yung lagnat nyo, o kaya naman po, hindi po kayo makapag-take, o kaya nagsusuka rin po kayo. Hindi makapag-take ng gamot. Apa, ayun pala. Tapos yung iba naman po, lumalabas din po Hindi, yung... yung sa'yo lang. Ay, ang Sige, akin na po. kwento mo lang yung sa'yo. Ano lang po, nahihilo lang po ako, hirap maglakad, kasi nga po nahihilo. Tas Kasi hindi ka yata kumakain, kaya nahihilo ka. Kumakain ka ba nun? Opo, pero nagsusuka ko rin po, kaya wala rin po ako gano'n Ayun. nakakain. So, hindi po yung hilo part ng sintomas ng dengue. Kasi Si po, Kenneth ito. po, kaya nahilo, sa tuwing kakain siya, ay inilalabas din niya sa pagsuka. Eh, mahilo-hilo ka nga sa gutom nun. 'Di ba? Okay, ano pa? Tapos ano po, nung natagal-tagal na rin po, nagtanong na rin po ako kay mama kung ano na po yung dapat gawin. Kasi nga po, ilang araw na po yun. Kasi nga naman, si Connie po ay senior naturopathic practitioner sa main office ng Healing Galing. Napakarami rin po niya inaasikasong pasyente. Eh malaki na si Kenneth, parang kaya mo na yan, anak, di ba? Tama. At kailan ka parang nag-alala na ng tuluyan? Teka muna, ang dami ko napapagaling na pasyente sa main office ng Healing Galing. Bakit itong anak ko hindi gumagaling? O, Connie, Opo. naisip mo ba yun? Opo, naisip ko na po yun kasi persistent po talaga yung taas ng lagnat at hindi na siya makuha ng simpleng cold compression. Bali, on the third day po, yung kinagabihan, tapos nagsusuka na po siya ng dire-diretso, yun po, pina-admit ko po talaga siya sa hospital. Yun. Para po ma-check up na ng gusto. Oo, dahil hindi mo na malaman kung ano nangyayari. Tama po. At hindi rin alam ni Kenneth, Opo. no? So, mabuti, Connie, nag-decide ka na dali na sa ospital si Kenneth, no? So, ano ang ginawa doon sa ospital para malaman na dengue nga yun? Noong una po, kinunan mo na siya ng lab test. So, part po ng lab test, yung pagto-tourniquet nila dito sa Okay. may braso. Apo. Aha. So, ito-tourniquet po nila yon, tapos mag-aintay sila lang seconds kung may lalabas na rashes. Dapat may lumabas na rashes Yes para po, ma-confirm kung dengue nga yun. Opo. O may lumabas ba? Wala pong lumabas. Ayun. Wala po. So, akala hindi dengue. Opo, hindi I pa rin po see. nila ma-sure na dengue po talaga yung nangyayari kay Kenneth. So, Mhm. ang kailangan nila ay further evaluation po ng patient. So, kinonfine si yes Kenneth. po, naka-confine siya. Alright. Nakailang araw ba sa ospital? Umabot po ng 8 days total. Wow, Opo. matagal ah. Opo. Okay, so kailan na-find out na dengue nga talaga ito? Lumabas po yon mga 4th, 5th day ng kanyang confinement. Aha. So, ang nakita po nila sa kanya, Saan lumabas ang rashes? una po, nag-bloated muna yung buong katawan niya. Ay, ganun ba? Opo. Aha. Namanas. Namaga. Yes po, namanas. Tapos sinusukat nila yung tiyan niya palagi.
And then after that, nung nakita nilang nag-bloat, tsaka naglabasan po lahat ng rashes. Buong katawan. Buong katawan na po yun. Wala pong paglagyan yung kanyang Ay, rashes. ganun kadami. As in, tad-tad po talaga. So, pagkatapos mag-bloat mula tiyan hanggang binti niya Opo. na manas, Opo. no? Meron din po sa mukha, Meron pero din. more on Dito rin lower po. extremities po. At saka sa braso daw, Opo, sa sabi ni may braso. Kenneth. Tsaka nagsulputan ang maraming mga rashes. So, hindi siya nakita dun sa pagtotourniquet, Opo. pero just the same, dengue pa rin, Yes, no? Late bloomer yung kanyang dengue.